Bibili ka pa ba ng Oppo A36 kapag napanood mo ang whole video na to? Tara, samahan niyo ako, mag-unboxing tayo at magbigay ng honest review sa nabili kong murang cellphone dito sa TikTok. Let's go! By the way guys, I am Dexter Del Mundo, ang pinaka-honest reviewer dito sa social media. So tara, mag-unboxing na tayo. So before ako mag-honest review sa product na to na sa cellphone to na Oppo A36, gusto ko lang mag-disclaimer na hindi ako ganun ka-expert sa cellphone. Ang alam ko lang guys, yung mga basic lang like sa pagtingin ng camera, quality ng video, kung may damage ba siya, kung meron ba siyang defect o ilang gig. Yung mga basic lang guys ka, pero hindi ako ganun ka-expert sa mga cellphone. So, this is my honest review. Alam ko marami ditong magre-react, magagalit, maiinis na kapwa ko affiliate or content creator. But this is only honest review. Walang halong kaplastikan at ka-impokritahan. Kasi marami ngayong mga influencers sa TikTok na talagang ganun sila ka-high. So, ang kasama ng phone is, meron siyang headset. Ayan, gusto ko yung headset kasi gusto ko yung classic na earphone. Ayoko na rin kasi nung charge. So, meron siyang kasamang charger. Ayan, yung dalawang kasama niya. At meron siyang free na case. Ito. Ito yung free. Ayan, yun yung free niya. Tapos ito yung Oppo A36. So, ating unang i-check is yung kanyang quality ng camera. Sabi kasi ng mga influencer at nagbebenta nito is maganda yung camera. So ating itry. Ipakita sa inyo ha. Wait lang. Ating ano yung volume. So mag-selfie muna tayo. Ito yung selfie niya. Yung results. Masyado siyang maputi. Tapos yung brightness niya is nag-i-initiate siya. Parang tumataas yung brightness. Sobrang puti na. Sobrang ganyan yung kulay. Ayan. Ayan po yung result ng pang selfie. Ayan, wala pong halong filter yan ha. Then, sa video naman, pang video. Ayan. Hi guys, ngayon nag-honest review ako ngayon dito sa A3, sa Oppo A36. Ayan. Ating ano. Paano ba ito? Wait lang. Ito yung video na guys. Sa Oppo A36. Ating ulitin. Hi guys, ngayon nag-honest review ako ngayon dito sa A3, sa Oppo A36. Ating. So ganun yung quality niya guys sa pang video. Okay na naman siya. Then yung mga specs niya, like, ba specs ba yung tawag? Yung mga ganito oh. Para din na siyang iPhone. Ay, hindi ko ba talaga makita. Ganyan no. Yung cancel niya, like this one, yan. Tapos, swipe mo lang. Swipe, swipe. Eto, ganyan siya. Smooth naman siya. Ayan. Camera, paano ba? Ganyan siya ka-smooth guys. Ayan. Magaan lang siya. Ayan. Kulay pink yung nabili ko. Ayan. So, ang main problem ko ngayon is nag-crack na po yung kanyang screen. Kung nakikita nyo, meron siyang line. Kita ba sa ano? So, wala pang 2 hours ko siyang nakagamit. Nag-crack yung screen niya. Feeling ko hindi siya sa tempered glass eh. Sa mismong screen niya siya naguhit. Ganun straight siya. So, hindi makita sa sa video. Ayan. Ayan na, nakikita siya. Ayan o. Meron siyang line na ganun. So, hindi ko pa siya nagagamit ng 2 hours. Yun na yung issue ko. So, ayoko naman may ganun sa cellphone. Ano, guhit-guhit. So, this is brand new. So, pero bakit ganun? Pero, mura lang naman siya kasi this is only 2,600 pesos. Sa TikTok, ginamit ko yung pay later ko. So, para sa akin, parang hindi siya worth it kasi nga hindi ko pa nagagamit ng matagal ng whole day pero meron na siyang crack. Ayan. At for me, yung camera niya is parang share mobile level. So hindi siya malinaw. Kasi yung mga influencer na nag-endorse nito is yun nga, sabi nga ng mga influencer o yung mga seller nito at affiliate is maganda yung camera. For me, hindi siya maganda. Hindi rin maganda yung video. So, alam ko marami magagalit sa akin ngayon sa pag-honest review ko, but this is the reality. This is my honest review and ginamit ko lang is pay later ko guys. So, it depends on you guys kung bibili pa kayo o hindi. Yun lang, yun ang aking masasabi. Tapos, i-return ko siya. And now, yung return ngayon is meron siyang bagong policy sa pag-return which is self-arrange yung lumalabas lagi sa pag-return ko, pag nag-request ako ng returns. Meaning,
ikaw yung mismong magpapaship sa seller nito. Hindi na siya pwedeng pick upin ng rider. Kasi dati, pinipick up lang ng rider yung pag meron kang return. Ngayon, ipapaship mo siya sa LVC or saan mang, or GNT or something, or Togo. Ganun na yung kanilang policy ngayon. So, sa mga tinatamad magpa-ship dyan, yung iba, hindi na ibabalik. O diba, ganun na nakahigpit ngayon. So, ayun lang yung aking honest review sa natitrending na Oppo A36 ngayon. Sana I hope next time na bibili ako, siguro hindi na ako sa online bibili ng cellphone ha. Ganito. Yun lang and God bless everyone.